Noong June 26, 1892, napag-isipan na ni Rizal na bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng kanyang paglalakbay sa Europa. Sa mahabang panahon na aking pagkawala, ako'y bumabalik, mahal kong bayan. July 3, 1892, itinatag ni Rizal ang La Liga Filipina sa bahay ni Doroteo Onjonco. Ang La Liga Pilipinas ay aking itinatag, hindi dahil sa revolusyon ng Pilipinas, kundi dahil sa pagbabago para sa ating bayan. Ikaw ay aming hinuhuli dahil sa apat na dahilan. Una, dahil sa pagsusulat mo ng anti-friar at anti-Catholic na libro. Pangalawa, dahil sa pagkakaroon mo ng kopya ng Pobres Frailes. Pangatlo, dahil sa pagsusulat mo ng El Filibusterismo at No Limitangere. At ang huli, dahil kinalaban mo ang relihiyon at simbahang Katoliko. Magandang umaga sa iyo, Ginoong Rizal. Kinakailangan mong manatili rito sa loob ng 4 na taon. Ginoong Rizal, may dalawa kang pagpipilian kung saan ka titira. Una, kung gusto mong tumira dito sa headquarters. Pangalawa, pwede kang tumira sa kumbento kasama si Padre Obac. Pwede kitang patirahin sa kumbento, ngunit sa dalawang kondisyon na ito. Una, you must retract from your Masonic belief. Bawiin mo ang lahat ng sinabi mo sa No Limitangere at El Filibusterismo. At sa lahat ng pagtututol mo sa simbahang Katoliko at pamahalang Espanya. Pangalawa, bumalik ka sa iyong pagiging Katoliko. Padre Obac, pasensya na ngunit dito ako titira kay Ginoong Carnicero. Nirerespeto ko ang iyong desisyon, Ginoong Rizal. Mauna na ako at may kailangan pa akong gawin sa kumbento. Ginoong Rizal, hindi ka isang bilanggo, kundi isa kang bisita. Dapitan. Dito niya nakilala ang 18 years old na Irish girl. Siya ay si Josephine Bracken. Wala nang tututol sa pagmamahalan natin. Maaari na tayong mag-isang puso. Ngunit saan at paano? Kausapin natin si Padre Obac, puntahan natin sa kumbento. Magandang umaga, Padre Obac. Maaari mo ba kaming basbasan sa aming pag-iisang dibdib ni Josephine? Ikakasal ko lamang kayo kung ikaw ay susunod sa aking mga kondisyones. Pag-iisipan ko muna po ang desisyon na yan. Sa ngayon po ay kami ay aalis na muna. Walang makapagpipigil sa pag-iisang dibdib natin. Kakaspayin ng Espanyol. Siguro Habang nasa epidemya ang Cuba, nagpasya si Rizal na tumulong at magboluntaryong gumamot dito. Sa mga panahong ito, tapos na ang 4 na taon niyang pagkakakulong sa Dapitan. Kailangan niyo po, Ginoong, lumipat ng Castilla dahil kayo po ay naiwan ng Isla de Luzon. Lumipat muna si Rizal ng barko at nakadaong lang. He stayed there from August 6 to September 2, 1896 nang nakadaong lamang ng mahigit 1 buwan. ¡Tira na! ¡Rápido!
la trinchera! ¡No dejen que se acerquen a la iglesia! Vigil, ocúpese del patio. Carvajal, coja dos de los mejores tiradores y suba al coro. Apóstense las ventanas. ¡Vamos, vamos! Sí, teniente. ¡Vamos a la trinchera! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! ¡Se une a su puesto! ¡Vamos! ¡Vamos a la trinchera, cubierto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la trinchera! Si Rizal ang may pasimuno ng revolusyon na ito, kaya't nararapat na siyang arestuhin. September 30, nakatanggap na ng sulat ang barkong sinakyan ni Rizal na siya ay aarestuhin na. Agad siyang sinakay sa barko pabalik ng Manila. You are going back to Manila. Dr. Jose Rizal, ikaw ay inuhuli sa kadahilanan na naging pinuno ng revolusyon sa pamamagitan ng pagtaas ng mga ideya ng mga tao tungkol sa rebelyon at sa paggawa ng mga iligal na organisasyon. laban kay Dr. Jose Portasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Ang nasasakdal ay nahaharap sa korteng ito sa salang rebelyon, sedisyon at pagbabalak ng masama laban sa bansang Espanya. Siya ay sinampahan ng mga Kastilang otoridad sapagkat di umano nasasangkot ang nasasakdal sa pakikipagsabwatan sa mga kasapi ng mga katipunan sa pag-aklas laban sa pamahala ng Espanya. Ngayon, maaari nang ibigay ng prosecution ang kanyang panig. Tinatawagan po sa hukumang ito si Atty. Enrique D. Alcocer upang tumayo sa harapan at magsaad ng kanyang panig. Gracias, Senyor. Ngayon, babasahin ko sa iyo, Dr. Rizal, bilang bahagi ng iyong karapatan, ang mga ebidensya laban sa iyo. Una, sumulat si Antonio Luna kay Mariano Ponce na nagpapatunay ng iyong koneksyon sa kampanya para sa reforma sa Espanya. Pangalawa, sumulat ka sa iyong pamilya na nagsasabing mabuti ang pagtatapon dahil hinihikayat nito ang mga tao upang maghimagsik. Pangatlo, sumulat si Marcelo del Pilar kay Diodato Arellano na nagpapatunay na may kinalaman ka sa propaganda laban sa Espanya. Pang-apat, sumulat ka ng isang tulang pinangamagatang kundiman na nanghihikayat ng himagsikan. Panlima, sumulat si Carlos Oliver sa hindi matukoy na isang tao na naglalarawan sa iyo bilang isang taong magpapalaya sa Pilipinas. Ika-anim,
Isang dokumentong masonika na nagpapatunay sa iyong mapaghimagsik na serbisyo. Ikapito, isang sulat na pinirmahan ng isang di masalang na nagsasaad na ikaw ay naghahanda ng isang lugar na maaaring tuluyan ng mga lumalaban sa Espanya. Ikawalo, sumulat si di masalang sa isang di matukoy na organisasyon na humihingi ng tulong nito para sa paghihimagsik. Ikasyam, isang di kilalang sulat na tumutuligsa sa pagtatapon sa iyo. Ikasampo, isang sulat ni Delfonso Laurel sa iyo na nagsasabing ikaw tagapagligtas ng mga Pilipino. Ikalabing-isa, isang sulat ni Alfonso Laurel din para sa iyo na nagpapaalam sa iyo tungkol sa pagtatapon ng gobyerno kina Doroteo Cortes at Ambrosio Salvador. Ikalabing-dalawa, isang sulat ni Marcelo del Pilar kay Don Juan Tenlo. Ikalabing-tatlo, isang kopya ng talumpati ni Emilio Jacinto kung saan nakasaad, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kalayaan, mabuhay si Dr. Rizal. Ikalabing-apat, isang kopya ng talumpati ni Jose Toriano Santiago kung saan nakasaad, mabuhay si Jose Rizal, kamatayan sa mga manlulupig. Ang huli at ang ikalabing-lima, isang tulaan ni Laong Laan na pinamagatang talisay na umaawit ng paglaban para sa karapatan. Ngayon, sabihin ninyo sa akin na walang kinalaman si Dr. Rizal sa mga pag-aasang nagaganap ngayon laban sa ating mga Kastila. Hindi ba't nararapat lamang ang sinabi kong parusa sa taong masahol pa sa hayop? Walang modo at walang utang na loob sa bansang nagpapaaral sa kanya. Nararapat lamang sa isang taksil tulad niya ang ipapatay. Isang kahangalan. Selection! Gracias, Atty. Alcocer. Ngayon naman ay ating pakinggan ang panig ng depensa. Aking tinatawagan sa hukumang ito si Kapitan Luis Tabial D. Andrade upang ipagtanggol ang kanyang panig. Gracias, Senyor. Buenos días a todos. Soy Tente Luis Tabial D. Andrade, ang magtatanggol sa nasasakdal na si Dr. Jose Rizal. Sa maraming taon, ang pangalang Rizal ay naging simbolo ng hindi mabilang na rebelyon. Siya rin ang simbolo ng mga karaig ng mga tao at ngayon ay nabinbin siya sa panganib ng kamatayan. Ano ba ang naging kasalanan niya? Nagsabi ba siya sa harap ng madla ng pagkamuhi o paglaban sa Espanya? Nagdeklara ba siya sa madla ng kanyang paghihiwalay sa rehimen ng Espanya? Idineklara ba niya sa harap ng simbahan ng Espanya na lumalaban siya sa kapangyarihan ng mga ito? Hindi. Kaya bago siya husgahan, tingnan niyo muna ang inyong mga sarili. Ang nais lamang niya ay maging pantay ang trato ng mga Kastila sa mga Pilipino. Hindi kayo dapat mapagdalos-dalos sa pagbibigay ng mga parusa na hindi karapat-dapat sa nasasakdal. Kaya naman, ipinapanalangin ko sa harapan ng kagalang-galang na korteng ito, nabigyan karapatan sa konting anumang pagkakamaling kanyang nagawa. Ang mga huwes ay di kailangan maging mapaghiganti. Ang mga huwes ay dapat lamang maging makatarungan. Gracias, Kapitan Tabial. Ngayon ay binibigyan ng pagkakataon ang nasasakdal upang magbigay ng panghuli niyang depensa. Gracias, Senyor. Naipatapon ako sa dapitan na nadilito ng 4 na taon. Sa aking pananatili ay wala akong ibang inisip kundi ang kalagayan ng aking pamilya at ang ikabubuti ng aking bayan. Sa aking pananatili sa dapitan ay sinikap ko na maging produktibo. Nabalitaan kong nangangailangan ng doktor ng Espanya para sa Cuba upang gumamot ng mga biktima ng digmaan. Dali-dali akong sumulat sa Gobernador General upang magboluntaryo, ngunit ito ang magiging kapalit. Nakalulungkot isipin na may mga taong sumantala sa aking kabaitan. Gamit ang aking pagkawala upang idiin ako. Ngayon ay nadidiin ako sa loob ng korteng ito dahil sa mga paratang at kasalanang ipinupukol sa akin. Isa lang ang alam kong nagawa kong kasalanan. Iyon ay ang mahalin ang sarili kong bayan.
Kasinungalingan ang ibinibintang ninyo sa akin. Wala kayong konkretong ebidensya at tanging mga liham at inyong mga galit lamang ang natutukoy sa aking pagkakasala. Wala rin akong kinalaman sa mga pag-aaklas at hindi ko rin alam na ginagamit nila ang aking pangalan sa kanilang mga aktibidad. Silencio! Magkakaroon muna ng isang masusing deliberasyon kung ano bang nasasagawa ukol sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Babalik ang mga hukumang militar pagkatapos ng ilang minuto upang ipaalam sa hukumang ito kung ano ang magiging resulta ng deliberasyon. Hindi na dapat natin ito pagtalunan pa. Kailangan nang hatulan ng kamatayan si Rizal dahil sa krimen na kanyang ginawa. Sang-ayon kami dyan. Kung gayon, parehas pala tayo ng nararamdaman ukol sa kasong ito. Itutuloy ko ang sentensyang kamatayan kay Rizal. Kung ganun pa man, ipapaalam ko na kay Gobernador General Pola Vega at Kapitan Dominguez ang ating hatol. Sa ngayon, ipapahayag ko na sa inyo ang hatol ng korte. Ayon sa mga ebidensya, presenta ng nasasakdal na si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rialonda ay hinahatulan ng korte ito ng kaparukasahang kamatayan. Ito ay pinagpatibay ni Gobernador General Camilo de Pola Vega at ipinapatupad sa ika-30 ng Desyembre 1896 sa ganap ng alas 7 ng umaga sa Bagong Bayan. So ordered. Nang marinig ni Rizal ang desisyon ng korte, alam niyang wala ng pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran. Ginugol ni Rizal ang kanyang huling oras sa pamamagitan ng pagpunta sa kapilya ng bilangguan. Habang siya ay nasa loob ng kapilya, dumating si Padre Balaguer upang kumbinsin siyang mag-retract. Sa kanyang huling naglaan siyang oras upang isulat ang kanyang huling tula na pinamagatang Mi Ultimo Adios o Aking Huling Paalam. My final farewell. Farewell, dear fatherland, claim of the sun-kissed pearl of the Orient seas, our Eden lost. Gladly now I go to give thee this faded life best. And were it brighter, fresher, or more blessed, still would I give it thee, nor count the cost. On the field of battle, mid the frenzy of fight. Sa huling pagkakataon, humiling pa rin ng kasal si Rizal kay Padre Balaguer kasama si Josephine Bracken, kahit alam niyang malabo itong mangyari. Bago nyo ako patayin, maaari bang humiling ako sa inyo sa kahuli-hulihan? Maaari bang barilin nyo ako parap? Posible. Pinag-uutos sa amin ng general na babarilin ka namin habang ikay nakatalikod. Kung gayon, maaari bang huwag nyo akong barilin sa ulo? Kinararangay kitang makilala, Dr. Jose Rizal. Sa ngalan ng hari ng Espanya, ang sino mang magsigaw ng kanyang pangalan na kasang-ayon sa kriminal ay hatulan din ng kamatayan.
Preparar! Apuntar! Consumatum is! Despasar! One.